Inagawan ng boses, ikinulong sa dilim, at itinapon na parang basahan sa sariling pamamahay. Habang nagpapakasasa ang malupit na madrasta sa isang marangyang kasalan, ang tanging yaman ng lumpong si Lila ay ang kanyang pagtitiis. Ngunit sa pagdating ng isang lalaking mula sa nakaraan, magsisimula ang pag-alingaw-ngaw ng katotohanang matagal nang ibinaon. Sino nga ba ang tunay na biktima at hanggang kailan mananatiling pipi ang katarungan? Huwag kang mag-alala, Marco. Pipirma rin ang batang yan. Saan pa ba pupunta ang isang lumpong tulad niya kundi sa kalsada kung hindi ko siya pagkakawanggawaan? Wala siyang silbi, parang isang luma at kalawing na kasangkapan na sumisira lang sa ganda ng mansyong ito. Narinig ko ang bawat salitang binitiwan ni Evelyn mula sa likod ng bahagyang nakabukas na pinto ng kanyang silid. Ang boses niya na dati ay puno ng pekeng lambing tuwing kapiling si Papa. Ngayon ay tila talim ng kutsilyong humihiwa sa aking pagkatao. Nakaupo ako sa aking wheelchair. Mahigpit na hawak ang isang maliit na telang puti. Ito ay isang panyo na buong gabi kong pinagpuyatang bordahin ng mga bulaklak. Isang regalo para sa kanyang kasal ngayong araw. Gusto ko sanang ipakita sa kanya na kahit hindi ako nakapagsasalita at hindi nakakalakad, marunong akong magmahal na baka sa pamamagitan ng regalong ito, makita niya ako bilang isang anak. Ngunit sa bawat tusok ng karayom sa aking mga daliri kagabi, tila mas malalim ang tusok ng katotohanang narinig ko ngayon. Binitawan ko ang panyo. Nahulog ito sa sahig, sa malamig na marmol ng pasilyo, ngunit hindi ko magawang yumuko para pulutin ito. Ang aking mga kamay ay nanginginig, hindi dahil sa lamig ng aircon sa mansyon, kundi dahil sa hapdi ng katotohanang ang taong tinatawag kong ina ay itinuturing pala akong basura. Ang aking lalamunan ay nanunuyo, pilit na humihingi ng boses para sumigaw, para itanong kung bakit. Bakit pagkatapos ng lahat ng pag-aalagang ibinigay ni Papa sa kanya, ganito ang isusukli niya sa akin, pero walang tunog na lumabas. Tanging ang mabilis na pagtibok ng aking puso, na parang tambol na nagbababala ng panganib, ang naririnig ko sa aking sariling pandinig. Maya-maya pa ay bumukas ng tuluyan ng pinto. Lumabas si Evelyn, suot ang kanyang napakagarbong gown na kulay puti. Kumikinang sa mga diamante na binili pa gamit ang pera ng aking ama. Nang makita niya ako, hindi pagmamahal ang rumihesto sa kanyang muka, kundi pandidiri. Tiningnan niya ako mula ulo hanggang paa, na tila ba ako ay isang mantsa sa kanyang napakagandang araw. Lumapit siya sa akin. Ang amoy ng kanyang mamahaling pabango ay tila sumasakal sa aking hininga. Hinawakan niya ang aking baba ng napakahigpit, pilit na iniharap ang aking mukha sa kanya. Ngumiti ka mamaya sa harap ng mga bisita, Lila. Ipakita mo sa kanila kung gaano ako kabuting ina sa pag-aalaga sa isang tulad mo. Huwag kang gagawa ng kahit anong eksena kung ayaw mong mabulok sa isang madilim na silid habang buhay. Bulong niya, ang boses ay puno ng banta na tila kamandag ng ahas. Pagkatapos ay itinulak niya ang aking wheelchair nang malakas patungo sa sulyap ng malaking hagdanan kung saan naghihintay ang mga bisita sa ibaba. Dinala ako sa gitna ng malaking sulyap ng mansyon, sa gitna ng tawanan at kalansing ng mga basong kristal. Ang lahat ay nakatingin sa akin. Ang iba ay may awa, ang iba ay may paghanga sa kabutihan ni Evelyn. Ngunit walang nakakakita sa mga pasa sa aking braso na tago ng aking mahabang manggas, walang nakakakita sa lungkot sa aking mga mata. Nang aksidenteng matabig ng isang waiter ang aking wheelchair, tumapo ng isang basong red wine sa puting gown ni Evelyn. Nanlaki ang kanyang mga mata. Sa harap ng lahat, mabilis niya akong sinampal. Ang tunog ng kanyang palad sa aking pisngi ay tila kulog na nagpatahimik sa buong silid. Napakawala mong kwenta. Kahit ang simpleng pag-upo ay hindi mo magawa ng tama. Sigaw niya, habang ang mga luha ng buwaya ay nagsimulang pumatak sa kanyang mga pisngi para kumuha ng simpatya sa mga tao. Ako ay nakayuko, nararamdaman ang init at hapdi
sa aking mukha at ang mas matinding hapdi sa aking puso. Sa sandaling iyon, ang lahat ng pangarap ko tungkol sa isang pamilya ay tuluyan ng gumuho, naging abo sa harap ng karamihan. Pagkatapos ng eksenang yon, mabilis akong ipinatulak ni Evelyn sa mga tauhan niya patungo sa masukal at madilim na silid sa ilalim ng hagdan, malayo sa musika, malayo sa pagkain, at malayo sa liwanag. Doon, sa gitna ng alikabok at katahimikan, naramdaman ko ang tunay na kahulugan ng pag-iisa. Ang bawat patak ng aking luha ay tila bumubutas sa aking kaluluwa. Sa dinami-dami ng bagyo na sinuong ko para sa kanya, sa bawat sakripisyong ginawa ni Papa para lang maging masaya siya. Bakit ako pa ang naiwan sa ulan? Bakit ang taong pinagkatiwalaan namin ang siyang kukuha ng lahat, pati na ng aking karapatang mabuhay ng may dignidad? Ganito na lang ba ang itatagal ko sa mundong ito? Isang anino na walang tinig, isang buhay na pilit na binubura ng mga taong dapat ay nagtatanggol sa akin? Ang amoy ng alikabok at amag sa silid na ito ay tila unti-unting pumapatay sa aking mga baga. Dito, sa ilalim ng hagdanan, kung saan walang bintana at walang liwanag, tanging ang sarili kong mabilis na paghinga ang naririnig ko. Malamig ang semento at ang aking mga binti na walang pakiramdam ay tila mas lalong bumibigat sa gitna ng kadiliman. Ang bawat halakhak ng mga bisita sa itaas, ang bawat kalsing ng mga kubyertos ay tila mga paalala na ang mundo ay patuloy na umiikot ng masaya habang ako ay ibinabaon ng buhay sa limot. Ipinikit ko ang aking mga mata, ngunit sa dilim, mas lalong nagiging malinaw ang mga imaheng pilit kong tinatakasan. Bumalik ako sa gabing iyon, ang gabing kinuha ng tadhana ang tanging proteksyon ko sa mundong ito. Nakikita ko si Papa hirap sa paghinga, namumutla ang mga labi habang nakatingin sa akin. At sa tabi niya, nakatayo si Evelyn. Walang luha sa kanyang mga mata, tanging isang malamig na titig habang dahan-dahan niyang ipinapalit ang totoong gamot ni Papa sa isang bote ng asukal na tubig. Sinubukan kong sumigaw. Sinubukan kong tumakbo patungo sa kanila, ngunit ang aking katawan ay tila naging bato. Ang boses ko ay namatay sa loob ng aking lalamunan, at mula noon, ang katahimikan na ang naging tanging kasama ko. Naramdaman ko ang marahang paggalaw ng pinto. Ang kalawangin na tunog ng bisagra ay tila isang babala sa gitna ng gabi. Hindi ito ang mabigat at mayabang na yabag ng heels ni Evelyn. Ito ay mahina, maingat, at puno ng takot. Nanliit ang aking mga mata nang pumasok ang isang maliit na sinag ng liwanag mula sa mitya ng isang kandila. Si Yaya Banig. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang may dala siyang maliit na platitong may tuyong tinapay at isang basong tubig. Lila, anak, bulong niya. Ang boses ay basag sa awa. Lumapit siya sa akin at hinawakan ang aking malamig na kamay. Ang kanyang mga luha ay pumatak sa aking balat, mainit at puno ng pighati. Patawad anak, wala akong magawa. Takot ako. Takot ako sa kanya. Pero heto, kumain ka muna. Kailangan mong magpakatatag. Kinuha ko ang tinapay, ngunit tila may nakabara sa aking lalamunan. Paano ako kakain kung ang bawat lunok ko ay puno ng ngabdo ng galit? Ngunit bago pa man makapagsalita muli si Yaya, isang mabigat at autoritanyong yabag ang narinig namin mula sa pasilyo. Hindi ito tunog ng mga tauhan ni Evelyn. Ito ay tunog ng sapatos ng isang lalaking may dalang kapangyarihan. Biglang bumukas ng malawak ang pinto. Ang liwanag mula sa labas ay tila sumugat sa aking mga matang nasanay sa dilim. Isang matangkad na anino ang nakatayo doon. Ang kanyang aura ay tila bumabalot sa buong silid, nagpapaalis sa amoy ng amag at takot. Ang kanyang mukha ay seryoso. May mga guhit ng pagod, ngunit puno ng determinasyon. "Victor?" Narinig kong bulong ni Yaya Banig, tila hindi makapaniwala.
Lumapit ang lalaki. Huminto siya sa harap ko at dahan-dahang lumuhod para mapantayan ang aking wheelchair. Ang kanyang mga mata, ang mga matang laging naaalala ni Papa tuwing nagkukwento siya tungkol sa kanyang matalik na kaibigan, ay nakatitig sa akin nang may malalim na pagsisisi. Inabot niya ang aking braso, maingat na itinaas ang aking manggas, at nakita ang mga sariwang pasa na iniwan ng kalupitan ni Evelyn kanina. Naramdaman ko ang pagtiim ng kanyang bagang, ang pag-igting ng kanyang panga. Sa sobrang galit na pilit niyang tinitimpi, hindi siya nagsalita agad. Hinubad niya ang kanyang mamahaling Amerikana at maingat na ibinalot ito sa aking nanginginig na mga balikat. Ang init ng tela ay tila isang yakap na matagal ko nang hindi nararamdaman. Tumingin siya ng diretso sa aking mga mata at sa unang pagkakataon, pagkatapos ng maraming taon, naramdaman kong hindi na ako nag-iisa sa dilim. Lila, ako ito. Si Tito Victor mo. Ang boses niya ay malalim. Tila isang lunas sa aking mga sugat. Patawarin mo ako dahil hinayaan kitang magdusa ng ganito katagal. Akala ko ay nasa mabuti kang kamay. Akala ko ay masaya ka rito. Hinawakan niya ang aking mga kamay na puno ng kalyo mula sa pagbuburda at mga sugat mula sa pangaapi. Hinalikan niya ang aking mga daliri nang may paggalang, isang kilos na tila nagbabalik ng aking dignidad na matagal nang niyurakan ng iba. Huwag kang matakot, bulong niya, ngunit ang bawat salita ay tila isang sumpa na itataga sa bato. Mula sa sandaling ito, wala nang sino mang makakapanakit sa iyo. Hindi ang babaeng yon, hindi ang mundong ito. Ibabalik ko sa iyo ang lahat ng kinuha nila, kahit pa ang boses na pilit nilang pinatahimik. Tumayo siya at binuhat ako mula sa aking wheelchair nang may pag-iingat. Tila ba ako ay isang napakahalagang kayamanan. Sa kanyang mga bisig, naramdaman ko ang lakas na matagal ko nang hinahanap. Habang inilalabas niya ako mula sa madilim na silid na yon, nakita ko si Evelyn na nakatayo sa dulo ng pasilyo, namumutla at nanginginig ang mga labi sa takot at gulat. Tiningnan siya ni Victor nang may talim na tila kayang pumatay. Hindi pa tayo tapos, Evelyn. Sisiguraduhin kong ang bawat luhang pumatak sa mga mata ng batang ito ay babayaran mo ng buo. Ang mabigat na tensyon sa pasilyo ay tila humigop sa natitirang hangin sa aking mga baga. Mahigpit ang pagkakabuhat sa akin ni Tito Victor. Ang kanyang mga bisig ay isang matibay na kuta na humaharang sa anumang panganib. Sa kabilang dulo ng pasilyo, nakatayo si Evelyn. Ang kanyang mukha na kanina ay nag-uumapaw sa kayabangan ngayon ay napalitan ng pamumutla at takot, ngunit pilit pa rin siyang nagkukunwari. Victor, anong ibig sabihin nito? Nanginginig ang boses ni Evelyn. Pilit tinatago ang kaba sa likod ng kanyang pilit na pagiging matapang. Lumapit siya ng bahagya, umaakto na tila isang nag-aalalang ina. Ibababa mo ang anak ko. You are ruining my wedding night. May sakit siya at kailangan niya ng pahinga sa kanyang silid. Nakakatawa. Ang babaeng nandidiri sa aking balat kani-kanina lang. Ang babaeng nagsampal sa akin sa harap ng maraming tao at nagpakulong sa akin sa isang maalikabok na bodega ay biglang nagmamalasakit sa harap ng isang lalaking may kapangyarihan. Kung nakakapagsalita lang ako, isisigaw ko ang lahat ng kanyang kasinungalingan. Ngunit nanatili akong tahimik. Itinatago ang aking nanginginig na mukha sa dibdib ni Tito Victor. Hindi natinag si Tito Victor. Ang kanyang titig kay Evelyn ay malamig at puno ng pagkasuklam. Anak, you treat your expensive shoes better than you treat Arturo's flesh and blood. Huwag mo akong subukan, Evelyn, at huwag mong insultuhin ang talino ko. Lumapit ang bagong asawa ni Evelyn na si Marco. Mukhang litong-lito sa mga nangyayari. Ngunit bago pa man ito makapagsalita, ay itinaas ni Tito Victor ang kanyang kamay upang patigilin ito. Makinig kang mabuti, Evelyn, patuloy ni Tito Victor. Ang kanyang boses ay mababa, ngunit may dalang banta na kayang magpabagsak ng mga pader.
Alam mo kung gaano kalaki ang shares ko sa Whitmore Shipping. Isang tawag ko lang sa board of directors, babagsak ang imperyong pinagmamalaki mo. Kukunin ko si Lila. Ako ang magiging legal guardian niya mula ngayon. At kung susubukan mong pigilan ako, o kung may makita akong kahit isang pulis na susunod sa amin, sisiguraduhin kong bukas na bukas din. Malalaman ng buong lipunan kung paano mo ginagastos ang pera ng kumpanya para sa pansarili mong luho habang pinagugutom mo ang tunay na tagapagmana nito. Walang naisagot si Evelyn. Ang kanyang mga kamay ay naikuyom na lamang sa gilid ng kanyang marangyang puting gown. Sa unang pagkakataon, mula nang mamatay si Papa, nakita kong natalo ang halimaw na umangkin sa aking buhay. Nang maisakay niya ako sa kanyang sasakyan, unti-unting nawala ang nakakasulasok na amoy ng mamahaling pabango ni Evelyn at ang maalinsangan at maalikabok na hangin ng bodega. Pinalitan ito ng malamig at malinis na buga ng aircon at ang banayad na amoy ng pinet kape sa loob ng kotse. Nakasandal ako sa malambot na leather seat habang ang banayad na pag-ugong ng makina ay tila isang oyayi na nagpapatahan sa aking pagod na kaluluwa. Tila ako nakalutang. Totoo ba ito? O baka isa lamang itong panaginip at gigising na naman ako sa dilim? Makalipas ang higit isang oras na biyahe, huminto kami sa isang tahimik na rest house sa gilid ng dagat. Ang bawat paghampas ng alon sa dalampasigan ay tila isang malalim na paghinga ng kalikasan. Ibang-iba ito sa nakakabinging ingay ng Maynila at sa malupit na mansyon ng mga Whitmore. Binuhat muli ako ni Tito Victor papasok sa isang silid na pinaliwanagan ng mainit at kulay gintong ilaw. Ibinaba niya ako sa isang napakalambot na kama. Ang amoy ng malinis na kobre kama at ang samyo ng lavender sa hangin ay tila yumayakap sa aking mga pag-aalala. Kumuha siya ng isang palanggana ng maligamgam na tubig at isang malinis na bimpo. Imbes na iutos sa mga kasambahay, siya mismo ang umupo sa gilid ng kama. Maingat at puno ng paggalang niyang pinunasan ang mga dumi sa aking pisngi, ang mga natuyong luha at ang mga alikabok na kumapit sa aking mga braso mula sa ilalim ng hagdan. Tiningnan ko siya sa mga mata. May mga luhang namumuo sa gilid ng aking mga pilikmata. Ngunit ngayon, hindi ito luha ng pighati, kundi luha ng pasasalamat. Bakit niya ginagawa ito? Wala akong maibibigay sa kanya. Ako ay isang lumpo, isang pipi, isang basag na baso na walang sino man ang gustong pulutin. Tila nabasa niya ang aking isipan. Huminto siya sa pagpunas at malungkot nang ngumiti. Siguro nagtataka ka kung bakit ako nandito, Lila. Buhay pa ang papa mo noon nang iligtas niya ako mula sa pagkalugmok. Kung hindi dahil sa tulong niya, matagal na akong patay sa kalsada. May napakalaki akong utang na loob kay Arturo. Isang utang na hindi mababayaran ng kahit anong halaga ng salapi. Hinawakan niya ang aking nanginginig na kamay. Nangako ako sa kanya na babantayan kita. Patawarin mo ako kung nahuli ako. Pero nandito na ako ngayon. At sabay nating hahanapin ang katarungan. Tumayo siya at lumapit sa isang lumang cabinet sa gilid ng silid. Nang bumalik siya, may dala siyang isang maliit at kinakalawang na bakal na kahon. Nakita ko ang lalim ng emosyon sa kanyang mga mata habang ipinapatong niya ito sa aking hita. Mabigat ang kahon, malamig sa balat, ngunit tila may nagtatagong init sa loob nito. Bago mamatay ang papa mo, lihim niya itong ipinadala sa akin. Paliwanag ni Tito Victor, ang boses ay bahagyang nanginginig sa pinipigilang emosyon. Hindi ko ito binuksan hanggang sa araw na malaman kong handa ka na. Dahan-dahan niyang binuksan ang takip ng bakal na kahon. Walang mga alahas o pera sa loob. Sa halip, isang lumang cassette tape ang nakapatong sa ibabaw ng mga pira-pirasong lumang papel. Kinuha ko ang tape. Pinapasadahan ng aking nanginginig na mga daliri ang magaspang na plastik nito. Lila? Bulong ni Tito Victor. Ang kanyang mga mata ay nakatitig ng diretso sa aking kaluluwa.
Nandyan ang boses ng papa mo at ang katotohanan kung bakit pilit kang pinapatahimik ng madrasta mo. Napahawak ako ng mahigpit sa tape. Halos bumaon ang mga gilid nito sa aking palad. Ang aking puso ay nagsimulang tumibok ng napakabilis. Sa likod ng aking isipan, isang nakakabinging katanungan ang umalingaw-ngaw. Ano ang huling mensahe ni Papa at anong madilim na sikreto ang nakabaon kasama niya sa hukay? Inilapag ni Tito Victor ang isang lumang cassette player sa ibabaw ng maliit na lamesa sa tabi ng aking kama. Ang mga kamay niya ay maingat, tila isang pari na humahawak sa isang banal na bagay. Pumasok ang malamig na simoy ng hangin mula sa siwang ng bintana, nagdadala ng alat ng dagat na humahaplos sa aking balat, ngunit ang aking buong atensyon ay nakapako lamang sa itim na makina. Pinindot niya ang isang pindutan. Ang banayad na pag-ikot ng maliliit na gulong sa loob ng player ay tila pag-ikot pabalik ng pahina ng panahon. Binubuhay ang mga alaalang matagal ko nang ibinaon sa limot. Pagkaraan ng ilang sandali nang magaspang na ugong mula. Sa lumang tape, narinig ko ito. Isang pamilyar na tinig na nagpatigil sa pagtibok ng aking puso. Lila, mahal kong anak. Ang boses ni Papa, mahina, nanginginig, at tila hirap na hirap sa bawat pagkuha ng hininga. Parang may isang malakas na kamay na dumukot sa aking dibdib. Nangilid ang mga luha sa aking mga mata at walang pakundangang nag-unahan sa pagtulo pababa sa aking mga pisngi. Napakapit ako ng mahigpit sa malambot na kumot. Ibinabaon ang aking mga kuko sa tela habang ang aking lalamunan ay naninikip. Gusto kong sumagot. Gusto kong isigaw na nandito ako, na nakikinig ako. Ngunit hangin lamang ang lumabas sa aking mga labi. Kung naririnig mo ito, malamang ay wala na ako sa tabi mo para protektahan ka. Patuloy ng boses ni Papa. Bawat salita ay may kasamang malalim at mabigat na pag-ubo. Patawarin mo ako, anak. Naging bulag ako. Pinagkatiwalaan ko ang isang ahas na nagkunwaring anghel. Alam kong unti-unti akong nilalason ni Evelyn. Napapansin ko ang kakaibang pait sa aking kape araw-araw. Ang panginginig ng aking mga kalamnan. Ang paglabo ng aking paningin sa tuwing iinom ako ng mga bitaminang ibinibigay niya. Umiling ako ng mariin habang patuloy na umiiyak. Bakit, Papa? Ang tanong na ito ay paulit-ulit na sumisigaw sa aking isipan. Kung alam mo pala, bakit hindi ka umalis? Bakit hinayaan mo siyang saktan ka ng ganoon? Tila nasagot ng tape ang aking piping katanungan. Gusto ko siyang ipahuli sa mga awtoridad. Anak, gusto ko siyang palayasin sa pamamahay natin. Ngunit noong araw na hawak ko na ang ebidensya, ipinakita niya sa akin ang mga litrato mo habang natutulog ka sa ospital. May mga tauhan siyang nakapaligid sa iyo. Binantaan niya ang buhay mo, Lila. Hindi ko kakayaning mawala ka. Kaya pinili kong magkunwaring walang alam. Pinili kong inumin ang lason araw-araw, habang palihim kong inilalatag ang lambat para sa kanyang pagbagsak. Ang aking dibdib ay halos sumabog sa pinaghalong galit at sakit. Ibinigay ni Papa ang kanyang buhay para lamang masigurong patuloy akong hihinga. Ang mga luha ko ay naging may init na patak ng puot. Biglang umilaw ang cellphone ni Tito Victor sa kanyang bulsa. Agad niya itong kinuha at pinindot ang pindutan ng makina upang pansamantalang patigilin ang boses ni Papa. Lumayo siya ng bahagya, ngunit sapat pa rin upang marinig ko ang bigat ng kanyang pakikipag-usap sa kabilang linya. Ano? Sigurado ka ba rito? Seryosong tanong ni Tito Victor sa kanyang tauhan. Tiningnan niya ako ng may pag-aalala bago muling nagsalita. Kumalma ka. Hayaan mong magpanik si Evelyn. Nakipagkita siya kay Attorney Tuason ngayong gabi? Ang abogadong pumirma sa pekeng testamento? Kung ganoon, naghahanap na siya ng butas para unahan tayo. Bantayan mong maigi
ang mga tauhan niyang umaaligid. Huwag mong hahayaang matunton nila ang rest house na ito. Ibinaba ni Tito Victor ang telepono at bumuntong hininga ng malalim. Ang labanan ay nagsisimula na. Hindi na lamang nakaupo si Evelyn sa kanyang trono. Alam niyang may hawak kaming baraha na kayang sumira sa kanyang napakagandang ilusyon. Bumalik si Tito Victor sa tabi ko at marahang hinaplos ang aking buhok upang pakalmahin ang aking panginginig. Hindi natin siya hahayaang manalo, Lila. Pakinggan natin ang huling habilin ng papa mo. Pinindot niyang muli ang makina. Nagpatuloy ang nanginginig na tinig ni Papa. Ngayon ay mas mahina na. Tila ba nauubusan na siya ng lakas upang idugtong ang mga salita. Ang testamento na ilalabas ni Evelyn pagkawala ko. Isang malaking kasinungalingan iyon. Binayaran niya si Attorney Tuazon upang pekein ang aking pirma. Ngunit hindi nila makukuha ang kumpanya. Itinago ko ang orihinal na dokumento. Ang tunay na testamento, kasama ang lahat ng ebidensya ng kanyang pagnanakaw at ang pangalan ng lason na ginamit niya sa akin. Kailangan mong makuha yun, Lila. Nakatago yun sa... Isang matinis at nakakapasong tunog ang biglang pumunit sa katahimikan. Ang tape ay biglang bumagal, ang boses ni Papa ay naging malalim at hindi na maintindihan hanggang sa tuluyang nilamon ng isang magaspang na pag-ugong. Sinubukan itong ayusin ni Tito Victor. Pinipindot ang mga pindutan ng may pagmamadali. Ngunit huli na. Ang makina ay tuluyan ng namatay. Nag-iwan ng isang nakabibinging katahimikan sa loob ng silid. Napaiyak ako ng walang tunog. Pilit na inaabot ang tape player. Saan, Papa? Saan mo itinago ang katotohanan? Naroon na kami. Isang hakbang na lamang para mabunyag ang lahat. Ngunit biglang pinatay ang tanging liwanag na aming pinanghahawakan. Paano namin lalabanan ang halimaw na umangkin sa aming buhay kung ang tanging sandata namin ay nawala sa gitna ng dilim? Ang katahimikan sa loob ng silid, matapos tuluyang mamatay ang lumang tape player, ay mas nakakabingi kaysa sa anumang sigaw. Pinagmasdan ko ang itim na makina, pilit na hinihiling sa tadhana na bigyan pa ako ng kahit isang minuto, kahit isang salita lang mula kay Papa upang ituro kung saan niya itinago ang aming kaligtasan. Ngunit nanatili itong tahimik. Sa halip na muling magmukmok at umiyak, naramdaman ko ang kakaibang pag-init ng aking dugo. Ang mga luhang pumatak sa aking mga kamay ay tila naging baga na nag-apoy sa aking naghihimagsik na damdamin. Ibinigay ni Papa ang kanyang buhay para sa akin. Hindi ko hahayaang mapunta sa wala ang kanyang sakripisyo. Kinabukasan, pumasok si Tito Victor sa aking silid na may madilim na ekspresyon sa kanyang mukha. Walang salitang lumabas sa kanyang mga labi, ngunit ang kanyang mabibigat na hakbang at ang nakakuyom niyang mga kamao ay sapat na upang iparating na may masamang balita. Binuksan niya ang telebisyon sa dulo ng kama. At doon, nakita ko ang mukha ng halimaw na sumira sa buhay ko. Nakabalat kayo bilang isang kaawa-awang biktima. Si Evelyn ay nakasuot ng simpleng puting damit, walang bakas ng marangyang alahas na suot niya noong kasal. Ang kanyang mga mata ay mugto at ang kanyang boses ay pumipiyok habang humaharap sa mga mamamahayag. Nakikiusap po ako sa inyo. Parang awa niyo na. Umiiyak na pahayag ni Evelyn sa harap ng mga kamera. Pinupunasan ang kanyang mga peking luha gamit ang isang panyo. Ibalik niyo ang anak ko. Si Lila ay may malubhang karamdaman at hindi nakapagsasalita. Si Victor Harrington. Kinuha niya ang bata para pilitin itong ibigay ang pamamahala ng kumpanya sa kanya. Isa siyang sakim na tao na sinasamantala ang kahinaan ng aming pamilya matapos mamatay ng aking asawa. Naramdaman ko ang marahas na pag-ikot ng aking sikmura. Ang lason ni Evelyn ay hindi lamang nasa asukal na hinalo niya sa kape ni Papa. Ang pinakamatalim niyang lason ay nasa kanyang matamis na ngiti at galing sa panlilinlang na madaling nilulunok ng buong mundo. Ginagawa niyang kontrabida
Ang tanging taong nagligtas sa akin. Nanginginig ang aking buong katawan sa sobrang galit. Tiningnan ko si Tito Victor na tahimik lamang na pinatay ang telebisyon. Hayaan mo siyang magsalita sa media, Lila. Mahinahong sabi ni Tito Victor, bagaman nakikita ko ang puot na nag-aalab sa kanyang mga mata. Ang katotohanan ay hindi nananalo sa pamamagitan ng paramihan ng luha sa telebisyon. Nananalo ito sa korte. At para mangyari iyon, kailangan nating lumaban sa paraang hindi niya inaasahan. Tumango ako ng mariin. Kung hindi ko kayang magsalita para ipagtanggol ang sarili ko at si Tito Victor, kailangan kong gumawa ng paraan upang tumayo. Hindi ako pwedeng manatiling nakakulong sa silyang gulong na ito habang buhay na naghihintay ng awa. Kinahapunan ay dumating ang isang pinagkakatiwalaang physical therapist na palihim na kinontrata ni Tito Victor. Nagsimula ang pinakamahirap na kalbaryo ng aking buhay. Ang bawat pag-unat sa aking mga binti na matagal nang hindi nagagamit ay tila pagpunit ng aking mga kalamnan. Ang bawat paggalaw ng aking mga tuhod ay tila tinutusok ng libo-libong maiinit na karayom. Tumulo ang malamig na pawis sa aking noo habang pilit kong inilalapat ang aking mga paa sa sahig. Nakagat ko ang aking ibabang labi ng napakalakas upang pigilan ang pag-iyak sa sobrang sakit hanggang sa malasahan ko ang pait ng sarili kong dugo. Si Tito Victor ay naroon sa isang tabi. Hindi ako hinahawakan ngunit ang kanyang presensya ay nagbibigay ng matibay na sandigan. Ilabas mo ang sakit, Lila. Gamitin mo ang galit na yan para bumangon. Para kay Arturo. Para sa sarili mo. Pang-aalo niya. Nang hapong iyon, umabot ako sa sukdulan ng aking lakas at nahimatay sa sobrang pagod. Ngunit sa aking isipan, nakatanim ang isang pangako na bukas, susubukan ko ulit. Kinagabihan, binalot ng malalim na katahimikan ng rest house. Dahil sa labis na pagod ng aking katawan, nakatulog ako ng mahimbing. Ngunit sa kalagitnaan ng gabi, nagising ako hindi dahil sa isang ingay, kundi dahil sa isang kakaibang pakiramdam. Isang mainit at nakakasulasok na hangin ang gumapang mula sa siwang ng ilalim ng aking pinto. Sinundan ito ng matapang na amoy ng nasusunog na kahoy at natutunaw na plastik. Bumilis ang kabog ng aking dibdib. Pinilit kong igalaw ang aking mabibigat na braso upang abutin ang aking wheelchair sa gilid ng kama. Sa pag-usad ko patungo sa pinto, nakita ko ang makapal na usok na nagsisimulang pumasok sa aking silid. Binuksan ko ang pinto ng dahan-dahan at ang tumambad sa akin ay ang pinakamasamang bangungot. Sa kabilang dulo ng pasilyo, ang silid-aklatan ni Tito Victor, ang lugar kung saan naroroon ang lumang tape player, ang bakal na kahon, at ang mga dokumentong iniimbestigahan niya laban kay Evelyn, ay nilalamon ng naglalakihang apoy. Ang mga nag-aalab na dila ng apoy ay tila mga demonyong sumasayaw. Walang awang tinutupok ang tanging ebidensya na meron kami. Sa gitna ng usok, naaninag ko ang isang pamilyar na anino ng lalaki na mabilis na tumatakas palabas ng bintana sa dulo ng pasilyo. May nakapasok na estranghero. Sinubukan kong sumigaw para tawagin si Tito Victor na natutulog sa kabilang kwarto. Ngunit walang boses na lumabas sa aking mga labi, kundi isang mahinang pag-ubo dahil sa nakakalasong usok. Pilit kong ipinadyak ang gulong ng aking upuan, papalapit sa nag-aapoy na silid. Ngunit ang init ay tila sinusunog ang aking balat. Ang aming nag-iisang pag-asa ay unti-unting nagiging abo sa harap ng aking mga mata. At kasama ng unti-unting pagbagsak ng mga nag-aapoy na kisame ay ang panganib na hindi na kami aabuting buhay sa umaga. Ang nakakasulasok na usok ay tila dalawang malulupit na kamay na walang awang sumasakal sa aking lalamunan. Ang bawat paglanghap ko ay nagdadala ng pait, ng abo, at amoy ng natutunaw na plastik. Mula sa aking silyang gulong, ang tanging nagawa ko ay panoorin ang unti-unting paglamon ng apoy sa silid-aklatan, ang mismong lugar kung saan nakatago ang huling pamana ng aking ama. Ang mapupulang dila ng apoy
ay tila mga demonyong sumasayaw. Pinagtatawanan ang aking kawalan ng kakayahan. Mula sa kabilang dulo ng pasilyo, bumukas ng marahas ang pinto ni Tito Victor. Wala siyang suot na pang-itaas at ang antok sa kanyang mga mata ay mabilis na napalitan ng matinding takot nang makita niya ang naglalagablab na silid. Ang kanyang tingin ay dumapo sa akin. Sinisiguro kung ligtas ba ako bago mabilis na lumipat sa nag-aapoy na kwarto. Hindi na siya nag-isip. Kumuha siya ng isang makapal na kumot mula sa kanyang silid, binasa ito sa banyo, at mabilis na ibinalot sa kanyang ulo at mga balikat. At bago pa man ako makahanap ng paraan upang iparating ang aking pagtutol, tumakbo siya papasok sa gitna ng nag-aalab na impyerno. Isang matinding takot ang bumaon sa aking dibdib. Ibinuka ko ang aking bibig upang tawagin siya. Pilit na hinuhugot ang boses mula sa pinakamalalim na bahagi ng aking kaluluwa. Isinisigaw ng aking isipan ang kanyang pangalan. Nagmamakaawang bumalik siya. Ngunit tulad ng dati, tanging mainit at maalikabok na hangin lamang ang lumabas sa aking mga labi. Ang kawalan ko ng tinig sa mga sandaling ito, ang pinakamatinding parusa na naramdaman ko sa buong buhay ko. Paano kung mamatay siya ng dahil sa akin? Paano kung lamunin siya ng apoy dahil lamang sa pagtatanggol niya sa isang basag at walang silbing tulad ko? Ang pagrupok at tuluyang pagbagsak ng isang malaking haligi ng kahoy mula sa kisame ay nagpabato sa akin sa kaba. Ang libu-libong tilamsik ng apoy ay nagliparan sa hangin. Pagkatapos ng ilang mahahabang sandali na tila isang buong habambuhay, gumapang palabas ng usok si Tito Victor. Ang kanyang mga braso at likod ay puno ng mapupulang lapnos. Ang kanyang balat ay tila niluto sa matinding init. Ang kanyang mukha ay nababalutan ng uling at ang kanyang paghinga ay mabigat at putol-putol. Ngunit sa kanyang dibdib, mahigpit niyang yakap ang bakal na kahon ni Papa. Hindi alintana ang nakapasong init ng metal na unti-unting sumusunog sa kanyang sariling laman. Bumagsak siya sa malamig na sahig, ilang hakbang lamang mula sa aking upuan. Pilit kong inusad ang aking wheelchair, palapit sa kanya, walang pakialam kung mapaso man ang aking mga paa sa nagkalat na baga sa lapag. Nang maabot ko siya, mabilis akong bumaba mula sa upuan, hinayaang bumagsak ang aking mahihinang tuhod sa sahig at ginapang ang distansya patungo sa kanya. Nanginginig ang aking mga kamay habang hinahawakan ko ang kanyang balikat. May mga luha ng matinding awa at pagsisisi na tuloy-tuloy na umagos mula sa aking mga mata. Iminulat niya ang kanyang mga mata na namumula sa usok. At nang makita niya ang aking pag-iyak, pinilit niyang ngumiti kahit bakas ang matinding sakit sa kanyang pag-igting ng panga. Pangako ko kay Arturo, hindi nila makukuha ito. Nahihirapang bulong niya. Ang kanyang boses ay paos at tuyo. Inilapag niya ang mainit na kahon sa aking harapan bago siya tuluyang nawalan ng malay. Kinabukasan, ang buong rest house ay balot ng katahimikan at amoy ng basang abo. Ang mga tauhan ni Tito Victor na dumating kaninang madaling araw upang patayin ang apoy ay abala sa paglilinis ng mga kalat. Si Tito Victor ay inilipat sa pinakaligtas na silid. Ginagamot ng isang pinagkakatiwalaang doktor na palihim na pinapunta rito. Ang kanyang mga sunog sa balat ay malala. Ngunit ipinangako ng doktor na mabubuhay siya. Inakay ako ng isa sa mga tauhan patungo sa nasirang silid-aklatan. Ang lahat ng libro, mga dokumento at ang magandang aparador ay naging itim na putik na lamang dahil sa pinaghalong apoy at tubig. Tahimik akong nakaupo sa aking wheelchair habang nakapatong sa aking hita ang bakal na kahon na iniligtas ni Tito Victor kapalit ng kanyang sariling kaligtasan. Dahan-dahan, gamit ang aking mga nanginginig na daliri, binuksan ko ang takip. Ang matinding init ng apoy ay nakapasok pa rin sa loob. Ang cassette tape na naglalaman ng boses ni Papa ay tuluyan ng natunaw. Naging isang itim
at matigas na bukol ng plastik. Wala nang natira. Ang huling mensahe ng aking ama, ang aming nag-iisang sandata laban sa kasamaan ni Evelyn, ay tuluyan ng naging abo. Ibinaba ko ang aking ulo at hinayaan ang sarili kong mabasag muli. Ang lahat ng sakit na tiniis ko sa physical therapy, ang sakripisyo ni Tito Victor, tila ba nauwi sa wala? Tila ba ang buong universo ay kakampi ng mga mapangapi? Ngunit habang umiiyak ako, ang aking mga daliri ay walang malay na kumuskos sa ilalim ng kahon. May naramdaman akong kakaibang uka sa ilalim ng natunaw na plastik. Isang maliit na awang sa pagitan ng metal. Kumunot ang aking noo. Pilit kong isiningit ang aking kuko sa siwang at hinila ang manipis na sahig ng kahon. Umawang ito. Isa pala itong lihim na patungan. Mula sa ilalim ng huwad na sahig, hinugot ko ang isang nakatuping papel. Bahagyang nanilaw ito dahil sa init. At ang mga gilid ay bahagyang sunog. Ngunit buo pa rin ang buong nilalaman. Nang buksan ko ito, nakita ko ang pamilyar at maayos na sulat kamay ni Papa. Isa itong mapa. Isang detalyadong mapa na nagtuturo patungo sa lumang mausoleo ng pamilya Whitmore at sa pinakababa nito ay may isang nakasulat na pangalan at kombinasyon ng mga numero na nagpatigil sa pag-ikot ng aking mundo. Napakaganda ng gabi para sa isang marangyang kasinungalingan. Mula sa maliit na screen ng tablet na ipinahiram sa akin ng isa sa mga tauhan ni Tito Victor, nakikita ko ang ningning ng mga kristal na chandelier sa ballroom ng isang sikat na hotel sa Makati. Ang amoy ng libu-libong sariwang rosas ay tila umaabot hanggang dito sa aking silid. Ngunit para sa akin, ang bawat talulot ng mga bulaklak na yon ay may bakas ng dugo ni Papa. Si Evelyn ay nakatayo sa gitna ng entablado. Suot ang isang itim na gown na gawa sa mamahaling sutla. Isang pagdadalamhati na tila isang fashion statement. Hawak niya ang mikropono habang ang kanyang boses ay nanginginig sa kunwaring pighati. Ang gabing ito ay hindi lamang para sa kawanggawa, pahayag ni Evelyn, habang ang mga diamante sa kanyang leeg ay kumikinang sa ilalim ng mga spotlight. Ito ay para sa aking mahal na anak-anakan, si Lila. Hanggang ngayon, wala pa rin kaming balita kung nasaan siya matapos siyang itakas ng taong pinagkatiwalaan ng aming pamilya. Ang lahat ng kikitain ng auction na ito ay mapupunta sa paghahanap sa kanya at sa pagpapatayo ng isang pundasyon para sa mga batang may kapansanan. Para sa iyo ito, Lila. Nasaan ka man? Isang malakas at masigabong pagpalakpak mula sa mga elitista ng Maynila ang bumalot sa bulwagan. Ang bawat palakpak ay tila isang sampal sa aking mukha. Ang bawat papuri sa kanyang kabutihan ay tila isang patalim na lalong nagbabaon sa akin sa kawalan. Ang babaeng ito na nagkait sa akin ng pagkain na sumunog sa aming tanging pag-asa ay ngayon ay tinatambol bilang isang santo ng lipunan. Naramdaman ko ang isang mainit na kamay sa aking balikat. Tumingin ako sa itaas at nakita ko si Tito Victor. Ang kanyang mga braso ay nababalutan pa rin ng mga puting benda at ang amoy ng gamot sa sunog ay humahalo sa hangin. Ngunit ang kanyang mga mata ay matalas at puno ng determinasyon. Huwag mong hayaang lamunin ka ng galit mo, Lila. Bulong niya, ang boses ay seryoso at malalim. Gagamitin natin ang sarili niyang entablado para hubarin ang maskara niya. Handa ka na ba? Tumango ako ng dahan-dahan. Ang bawat himay-may ng aking kalamnan ay sumasakit pa rin mula sa pagsasanay ko kaninang umaga. Ang bawat hakbang na ginagawa ko sa tulong ng physical therapist ay tila pagtapak sa mga nagbabagang uling. Ngunit ang sakit na nararamdaman ko sa aking puso ay mas matindi kaysa sa anumang pisikal na hirap. Isang oras ang lumipas. Ang sasakyan namin ay huminto sa tapat ng hotel. Ang liwanag ng mga flash ng kamera mula sa mga paparazzi ay tila mga kidlat na bumubulag sa paligid.
Hindi ako nakaupo sa aking wheelchair. Nakasuot ako ng isang simpleng asul na damit. Ang paboritong kulay ni Papa. Sa bawat paghinga ko, nararamdaman ko ang bigat ng mapa na nakatago sa aking maliit na bag. Ang mapa na magtuturo sa amin sa huling hantungan ng katotohanan. Nang bumukas ang malalaking pinto ng ballroom, ang musika ay biglang huminto. Ang ingay ng mga tawanan at kalansing ng mga baso ng champagne ay napalitan ng isang nakabibinging katahimikan. Ang lahat ng mga mata ay nakapako sa amin. Kay Tito Victor na naglalakad ng may awtoridad sa kabila ng kanyang mga sugat, at sa akin na dahan-dahang humahakbang, bawat galaw ay isang tagumpay laban sa kapansanan. Nakita ko si Evelyn sa gitna ng entablado. Ang baso ng wine na hawak niya ay dahan-dahang nanginginig hanggang sa tumapon ang laman nito sa kanyang kamay. Ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay, naging kasing puti ng papel, bago mabilis na napalitan ng isang mapanlinlang na ngiti ng pagkagulat. "Lila," sigaw niya, mabilis na bumaba sa entablado at tumakbo patungo sa akin na tila isang nag-aalalang ina. "Salamat sa Diyos, ligtas ka." "Victor, anong ginawa mo sa kanya? Bakit mukhang pagod na pagod ang bata?" Sinubukan niyang hawakan ang aking mukha. Ngunit sa unang pagkakataon sa aking buhay, hindi ako umiwas ng may takot. Nanatili akong nakatayo, matatag, at tinitigan siya ng diretso sa kanyang mga mata. Nakita ko ang takot na nagtatago sa likod ng kanyang mga balintataw. Alam niya. Alam niyang hindi na ako ang mahinang batang maaari niyang itago sa dilim. Lumingon si Evelyn sa mga tao. Ang kanyang boses ay biglang naging malakas at puno ng drama. "Nakikita niyo ba? Ang aking anak ay sa wakas ay nagbalik. Ngunit tingnan niyo ang kanyang mga mata. Tila nawala siya sa kanyang sariling kaisipan dahil sa trauma ng pagdukot sa kanya." Lumapit siya sa aking tenga at sa isang boses na tanging ako lang ang makakarinig, bumulong siya ng may lason. "Akala mo ba ay nanalo ka na? Isang salita ko lang sa mga doktor na binayaran ko, maidedeklara kitang baliw sa harap ng lahat ng taong ito. Sino ang maniniwala sa isang piping tulad mo?" Humarap siya muli sa mga bisita. Ang mga luha ay muling nagsimulang umagos sa kanyang mga pisngi. "Ipagpaumanhin niyo po, ngunit kailangang ilabas muna si Lila. Ang kanyang kondisyon ay hindi matatag. She is not in her right mind." Tumingin ako kay Tito Victor. Ito na ang sandaling pinakahihintay namin. Ngunit bago pa man makapagsalita si Tito Victor, naramdaman ko ang isang kakaibang panginginig sa aking lalamunan. Isang emosyon na matagal nang nakakulong. Isang sigaw na nagmumula sa kailaliman ng aking pagkatao. Ngunit ang tanging lumabas ay isang mahinang hangin. Ngumisi si Evelyn, isang ngising puno ng tagumpay, habang hudyat niya sa kanyang mga security guard na lumapit. "Kunin niyo siya. Dalhin siya sa ospital para sa sarili niyang ikabubuti." "Bitbitin niyo na siya. Can't you see? She's having a breakdown. Don't let her hurt herself or the guests." Ang sigaw ni Evelyn ay pumailan lang sa buong ballroom. Tila isang utos ng reyna sa kanyang mga kawal. Lalapit na sana ang dalawang malalaking lalaki na nakauniforme ng itim. Ang kanilang mga mukha ay walang emosyon habang akmang hahawakan ang aking mga braso. Ngunit bago pa man nila ako madampian, humarang si Tito Victor. Ang kanyang katawan ay tila isang pader na bakal at ang talim ng kanyang titig ay sapat na upang mapahinto ang sinumang mangangahas na lumapit. "Subukan ninyong hawakan siya at tinitiyak ko sa inyong ito na ang huling araw ninyo sa trabahong ito." Ang boses ni Tito Victor ay mahinahon ngunit may dalang bigat na tila isang dambuhalang bato. Lumingon siya sa mga bisita, sa mga taong kabilang sa mataas na lipunan na ngayon ay nakatitig sa amin ng may halong pagdududa at kuryosidad. "Tingnan ninyong mabuti ang batang ito." Sinasabi ni Evelyn na siya ay baliw. Sinasabi niyang wala siya sa sariling kaisipan. Nararamdaman ko ang panginginig ng aking mga binti. Ang sakit na nagmumula sa aking mga tuhod ay tila libu-libong maliliit na patalim
na itinutusok sa aking laman, ang aking mga kalamnan na matagal nang natulog sa kawalan ng malay ay tila naghihimagsik sa bigat ng aking sariling katawan. Ngunit hindi ako papayag na maupo muli. Hindi sa harap ng babaeng ito. Ibinuka ko ang aking mga daliri at dahan-dahang binitawan ang pagkakahawak sa braso ni Tito Victor. Ang bawat sentimetro ng aking paglayo sa kanyang suporta ay isang pagsugal sa aking dignidad. Naririnig ko ang mararahas na bulungan ng mga tao, ang tunog ng mga bulong na tila mga bubuyog na nagkakagulo. Look, she's trying to stand. Akala ko ba ay hindi siya nakakalakad? Tiningnan ko si Evelyn. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa gulat at poot. Ang kanyang perpektong maskara ay unti-unti nang nagkakaroon ng lamat. Sa bawat segundo na nananatili akong nakatayo, ang kanyang mga kasinungalingan ay unti-unting nalalantad. Ipinikit ko ang aking mga mata at hinanap ang imahe ni Papa sa aking isipan. Naalala ko ang init ng kanyang malalaking palad noong tinuturuan niya akong maglakad sa damuhan noong bata pa ako. Kaya mo yan, Lila. Huwag kang matakot mahulog dahil laging narito si Papa para saluhin ka. Ngayon, wala na ang kanyang mga kamay, ngunit ang kanyang pagmamahal ay tila isang enerhiyang dumadaloy sa aking mga ugat. Isang hakbang. Ang tunog ng aking sapatos sa makinis na sahig ay tila isang malakas na tambol sa aking pandinig. Ang sakit ay umakyat hanggang sa aking balakang, nagpapadilim sa aking paningin. Ngunit hindi ako huminto. Isang hakbang pa. Ang bawat pag-usad ko ay tila isang sampal sa lahat ng taong naniwalang wala akong kakayahan. Hinawakan ko ang maliit na locket na nakasabit sa aking leeg. Ang tanging alaala ni Papa na hindi nakuha ni Evelyn. Ang magaspang na ukit ng metal sa aking palad ang nagbigay sa akin ng lakas. Ang sandaling napatunayan ko sa aking sarili na ang aking espiritu ay hindi kailanman naging lumpo. Huminto ako sa tapat ng mikroponong naiwan ni Evelyn sa stand. Ang taas nito ay tila isang bundok na kailangan kong akyatin. Tumingin ako sa kanya at sa unang pagkakataon nakita ko ang tunay na takot sa kanyang mukha. Takot hindi dahil sa galit ko, kundi dahil sa katotohanang hindi na niya ako kayang kontrolin. Ibinuka ko ang aking bibig. Ang aking lalamunan ay tila isang tuyong disyerto at ang aking mga vocal cords ay tila mga kalawanging kwerdas ng gitara. Sinubukan kong humugot ng hangin mula sa kailaliman ng aking dibdib. Ang aking puso ay tumitibok ng napakabilis, tila isang ibon na pilit kumakawala sa hawla. Pa! Isang mahina at paos na tunog ang lumabas. Hindi ito isang salita, kundi isang hikbi ng kaluluwa. Ang buong ballroom ay naging kasing tahimik ng isang sementeryo. Ang lahat ay tila hindi humihinga, naghihintay sa susunod na tunog na manggagaling sa aking mga labi. Pagpangu, muli kong sinubukan. Ang tunog ay mas naging malinaw, mas may laman. Nakita ko ang pagpatak ng luha ni Yaya Banig mula sa malayo, sa gilid ng mga kurtina. Nakita ko ang pagngiti ni Tito Victor habang ang kanyang mga mata ay nagniningning sa pagmamalaki. Ngunit higit sa lahat, nakita ko ang pagguho ng mundo ni Evelyn. Hindi ito totoo. Niloloko niyo kaming lahat. Sigaw ni Evelyn, pilit na inaagaw ang atensyon ng mga tao. Scripted ito, Victor. Magkano ang ibinayad mo sa mga doktor para mapalakad ang batang yan sa loob ng isang gabi? Tumingin ako sa kanya ng may malalim na awa. Mali ka, ang boses ko ay karan at tila galing sa ilalim ng lupa. Ngunit bawat pantig ay malinaw na narinig ng lahat dahil sa lakas ng sound system. Ang mga tao ay nagsimulang magkagulo. May mga kumuha ng litrato, may mga bumubulong ng malakas, at may mga tumitingin kay Evelyn nang may halong pagkadismaya. Ngunit sa gitna ng kaguluhang iyon, isang bagay lamang ang nasa isip ko. Ang mapa. Ang mapa sa aking bag na nagtuturo sa mausoleo ni Papa.
Bakit doon itinago ni Papa ang diwa ng katotohanan? Ano ang naghihintay sa amin sa gitna ng mga patay? Ito na ang simula ng aking pagbabalik. Hindi na ako ang aninong itinatago sa ilalim ng hagdan. Ngunit habang unti-unting bumabalik ang aking boses, nararamdaman ko rin ang panganib na dala nito. Dahil ang isang ahas na nasusukol ay ang pinakamapanganib na kalaban sa lahat. Pagkatapos ng kaguluhan sa ballroom, ang bawat himaymay ng aking katawan ay tila nagniningas sa hapdi. Ang bawat hakbang na ginawa ko sa harap ng lahat ay parang pagtapak sa mga basag na kristal, ngunit ang sakit na yon ay tila musika sa aking pandinig kumpara sa katahimikang bumabalot sa akin noon. Narito kami ngayon sa pansamantalang kuta ni Tito Victor, isang malayo at tahimik na bahay na napapalibutan ng matatandang puno ng nara. Ang tanging naririnig ko ay ang banayad na kaluskos ng mga dahon sa labas at ang malalim na paghinga ni Tito Victor habang tinitingnan ang mapa sa ibabaw ng mesa. Nakatitig ako sa anino ni Yaya Banig na gumagalaw sa kusina. Kanina pa siya hindi mapakali. Ang mga plato ay nagkakalansingan ng mas malakas kaysa sa karaniwan at ang kanyang mga mata ay laging iniiwas sa aking tingin. Si Yaya Banig ang nagpakain sa akin ng mga tira-tirang pagkain noong nakakulong ako. Siya ang umiyak para sa akin. Ngunit siya rin ang taong nanatiling tikom ang bibig habang unti-unting pinapatay ni Evelyn si Papa. Ang utang na loob niya kay Evelyn ay tila isang tanika lang nakagapos sa kanyang leeg. Nang malalim na ang gabi at mahimbing na ang tulog ni Tito Victor sa sofa dahil sa pagod at mga gamot sa kanyang mga sugat, napansin ko ang marahang pagbukas ng pinto ng silid kung saan nakatago ang bakal na kahon. Inusad ko ang aking wheelchair nang walang ingat. Ang gulong nito ay dahan-dahang umiikot sa makinis na sahig. Doon, sa ilalim ng malamlam na ilaw ng isang lampara, nakita ko si Yaya Banig. Hawak niya ang mapa. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig at ang kanyang mukha ay basang-basa ng luha. Yaya. Ang boses ko ay lumabas na parang isang gasgas na bulong, mahina at hirap, ngunit sapat na upang mapatalon siya sa gulat. Nabitiwan niya ang papel. Ang tunog ng pagbagsak nito sa sahig ay tila isang pagsabog sa gitna ng katahimikan. Napaluhod siya sa aking harapan. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom sa kanyang dibdib habang humihikbi ng walang tunog. Patawad, Lila. Patawad, anak. Pagsusumamo niya, ang kanyang boses ay puno ng pait at desperasyon. Ipinadala ni Evelyn ang mga tauhan niya sa probinsya. Hawak nila ang apo ko, si Benjo. Sabi niya, kung hindi ko ibibigay ang mapa at ang kinaroroonan ninyo, hindi ko na muling makikita ang bata. Ano ang gagawin ko? Wala akong kapangyarihan. Lila, tulad mo, isa rin akong bilanggo. Naramdaman ko ang isang malamig na kurot sa aking puso. Ang laso ni Evelyn ay hindi lamang pumapatay ng buhay. Sinisira rin nito ang dangal ng mga taong walang laban. Tiningnan ko si Yaya Banig, ang kanyang mga kulubot sa mukha, ang kanyang mga kamay na tuyo at magaspang dahil sa pagsisilbi sa aming pamilya sa loob ng 3 dekada. Sa halip na magalit, naramdaman ko ang isang malalim na awa. Inabot ko ang kanyang mga nanginginig na kamay. Hinawakan ko ito ng mahigpit. Ipinararamdam sa kanya ang init ng aking pagpapatawad. Ang mapagtanto na ang tunay na lakas ay hindi nagmumula sa paghihiganti, kundi sa pag-unawa sa kahinaan ng iba. Tulungan. Tayo. Muli kong pilit na binitawan ang mga salita. Ang bawat pantig ay tila isang mabigat na pasanin na inilalabas ko sa aking lalamunan. Ligtas. Benjo. Tumunghay siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa pag-asa at gulat. Gagawin mo yon, anak? Pagkatapos ng pananahimik ako, tumango ako ng may determinasyon. Bumangon si Yaya Banig at lumapit sa kanyang lumang bag na gawa sa banig.
Mula sa isang lihim na bulsa, inilabas niya ang isang maliit na bote ng gamot. Ito ay may tatakpan ng ospital kung saan huling dinala si Papa. Ito ang huling bote ng bitamina na ibinigay ni Evelyn kay Arturo. Itinago ko ito bago pa man niya maitapon ang lahat. Alam kong darating ang araw na hihingi ka ng katarungan. Kinuha ko ang bote. Ang maliit na sisidlang ito ay naglalaman ng katotohanang sapat upang mabulok si Evelyn sa bilangguan habang buhay. Ngunit bago pa man namin magawang gisingin si Tito Victor, narinig namin ang isang malakas na tunog ng pagpreno ng sasakyan sa labas ng bakuran. Ang tunog ng pagbagsak ng malalaking gate at ang mga yabag ng mabibigat na sapatos sa damuhan ay nagpahiwatig na hindi na kami kailangang hanapin pa ni Evelyn. Nandyan na sila. Bulong ni Yaya Banig. Ang takot ay muling bumalik sa kanyang mukha. Lila, itago mo ang bote. Huwag mong hahayaang makuha nila ito. Mabilis na bumukas ang pinto ng bahay. Hindi ito si Evelyn, kundi ang kanyang tapat na aso, si Attorney Tuazon, kasama ang 3 lalaking nakauniporme ng itim. Ang kanyang ngiti ay tila isang mapanirang anino sa gitna ng silid. Magandang gabi, Laila. Wika ng abogado, habang ang kanyang mga mata ay nakatitig sa bakal na kahon na nasa ibabaw ng mesa. Masyadong malayo ang narating ninyo para lang sa isang pirasong papel. Ibigay niyo sa amin ang mapa at baka payagan ko pa kayong makita ang pagsikat ng araw bukas. Napatingin ako sa bote ng lason na nakatago sa ilalim ng aking kumot at sa mapa na nasa sahig. Ang aming tanging alas ay nakataya na. Paano namin lalabanan ang mga taong handang pumatay para sa isang pirasong testamento, habang ang tanging taong tagapagtanggol ko ay kasalukuyang hindi magising mula sa kanyang malalim na pagkakahimbing? Huwag na tayong maglokohan, Lila. Ibigay mo na sa akin ang mapang yan bago pa mawalan ng pasensya ang mga kasama ko. Isang kumpas ko lang, hindi na sisikatan ng araw ang lalaking yan sa sofa. Ang boses ni Attorney Tuazon ay tila isang malapot at madilim na putik na dahan-dahang bumabalot sa buong silid. Tumawa siya ng mahina, isang tunog na walang bahid ng saya, kundi puno ng pangungutya habang nakatingin sa natutulog na si Tito Victor. Ang mga goons sa likuran niya ay nagsimulang humakbang pasulong. Ang kanilang mabibigat na sapatos ay lumilikha ng nakakangilong tunog sa makinis na sahig ng bahay. Naramdaman ko ang malamig na pawis na gumagapang sa aking likod. Ang aking mga kamay ay mahigpit na nakakuyom sa ilalim ng kumot. Nararamdaman ang matigas na anyo ng bote ng lason na ibinigay ni Yaya Banig. Tumingin ako kay Yaya Banig na ngayon ay nakasandal sa pader, nanginginig, at tila mawawalan na ng malay sa sobrang takot. Sa mga sandaling ito, tila muling bumalik ang dilim ng bodega ng mga Whitmore. Ngunit nang mahawakan ko ang locket ni Papa sa aking leeg, isang kakaibang init ang dumaloy sa aking mga daliri. Hindi na ako ang batang lumpo na pwedeng takutin ng kahit sino. Pinilit kong igalaw ang aking mga binti. Ang sakit ay tila isang kuryenteng gumuguhit mula sa aking mga paa hanggang sa aking utak. Ngunit hindi ko ito pinansin. Dahan-dahan, sa harap ng gulat na mga mata ni Attorney Tuazon, tumayo ako mula sa aking wheelchair nang walang tulong ni sinuman. Ang aking katawan ay nanginginig. Bawat buto ay tila sumasamo na maupo muli. Ngunit ang aking paningin ay nakapako lamang sa mukha ng traidor na abogado. Hindi niyo makukuha ito. Ang aking boses ay paos. Tila isang gasgas na kwerdas. Ngunit bawat salita ay malinaw na binitawan sa gitna ng katahimikan. Bago pa man makasagot ang abogado, isang malakas na pag-ubo ang narinig mula sa sofa. Nagising si Tito Victor. Ang kanyang mga mata, bagaman pagod, ay mabilis na nag-apoy nang makita niya ang mga estranghero sa loob ng bahay. Pilit siyang bumangon, hindi alintana, ang mga benda sa kanyang mga braso na muling nabahira ng dugo dahil sa biglaang pagkilos. Tuazon, hanggang dito ba ay susunod ka?
Ang boses ni Tito Victor ay tila isang dagundong ng kulog. Akala nyo ba ay hindi ko alam ang gagawin ninyo? Kasalukuyang nakikinig ang Board of Directors ng Whitmore Shipping sa lahat ng nangyayari sa silid na ito sa pamamagitan ng aking telepono. Ang bawat salita ninyo ay isang pako sa kabaong ni Evelyn. Nanlaki ang mga mata ni Tuazon. Mabilis niyang hudyat sa kanyang mga tauhan na umatake. Ngunit bago pa man sila makalapit, ang tunog ng mga sirena ng pulis sa labas ay nagsimulang pumunit sa katahimikan ng gabi. Ang mga ilaw na asul at pula ay nagsimulang sumilip sa mga bintana, tila mga mata ng katarungang matagal nang natutulog. Makalipas ang ilang oras, narito na kami sa Whitmore Headquarters. Ito ang gabi ng formal na paglilipat ng lahat ng ari-arian ni Papa sa pangalan ni Evelyn. Ang boardroom ay puno ng mga taong mayayaman, mga negosyanteng naghihintay na saksihan ang tagumpay ng mabait na byuda. Bumukas ang malalaking pinto ng boardroom nang may malakas na tunog. Pumasok kami ni Tito Victor. Hindi ako nakaupo sa wheelchair. Naglalakad ako ng dahan-dahan gamit ang isang baston na gawa sa matibay na kahoy habang si Tito Victor ay nakasuot ng kanyang formal na suit sa ibabaw ng kanyang mga benda. Ang bawat hakbang ko ay tila isang pag-angkin muli sa kahariang kinuha sa akin. Si Evelyn, nakasalukuyang hawak ang mamahaling ballpen upang pirmahan ang huling dokumento, ay napatigil. Ang ballpen ay nahulog mula sa kanyang nanginginig na mga daliri, lumilikha ng isang matinis na tunog sa ibabaw ng lamesang kahoy. Ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay, tila isang bangkay na binihisan ng mamahaling sutla. Lila? Victor? Anong ibig sabihin nito? Nauutal na tanong ni Evelyn. Pilit pa ring ngumingiti sa harap ng mga board members. This is a private meeting for the family. You shouldn't be here, especially in your condition, Lila. Lumapit ako sa gitna ng lamesa. Ang bawat mata sa loob ng silid ay nakapako sa akin. Kinuha ko ang maliit na bote ng lason mula sa aking bulsa at inilapag ito sa tapat niya. Ang tunog ng bote sa ibabaw ng lamesa ay tila isang hatol ng kamatayan. Ito, ang bitamina ni Papa. Ang aking boses ay mas malakas na ngayon, puno ng emosyon at katotohanan. Tumingin ako ng diretso sa kanya, hindi na bilang isang biktima, kundi bilang isang hukom. Lason sa bawat kape. Isang malakas na bulungan ang sumabog sa loob ng boardroom. Si Evelyn ay nagsimulang tumawa ng histerikal. Ang kanyang boses ay pumipiyok sa desperasyon. Nababaliw na ang batang ito. Isang bote lang yan. Wala kayong patunay. Ako ang asawa ni Arturo. Ako ang may hawak ng testamento. Ngumiti si Tito Victor ng mapait at inilapag ang isang folder sa lamesa. Ang testamentong hawak mo, Evelyn, ay isang pekeng dokumento na ginawa ni Attorney Tuazon na kasalukuyan nang nasa ilalim ng kustodya ng mga pulis. Ito. Itinaas niya ang isang lumang papel na may selyo ng gobyerno at pirma ni Papa. Ito ang tunay na huling habilin ni Arturo Whitmore. Nakuha namin ito sa loob ng mausoleo niya, sa lugar kung saan alam niyang hindi mo kailanman gugustuhing pumunta dahil sa takot mo sa multo ng iyong kasalanan. Ang makita ang mukha ng babaeng sumira sa aking kabataan na dahan-dahang gumuguho sa harap ng katotohanan. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig at ang kanyang mga luha na dati ay sandata niya para manlinang, ngayon ay tila mga patak ng asido na sumusunog sa kanyang sariling balat. Tumayo si Evelyn. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo na at ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Hindi niyo pwedeng gawin ito sa akin. Pinaghirapan ko ang lahat ng ito. Ako ang reyna ng mansyong ito. Ngunit bago pa man niya matapos ang kanyang sigaw, pumasok ang dalawang pulis sa boardroom. Ang tunog ng posas na kinakabit sa kanyang mga braso ay ang pinakamasarap na musikang naririnig ko sa buong buhay ko. Ang bawat kalansing ng metal ay tila pagsara ng pintuan ng impyernong matagal kong kinalagyan.
Evelyn Whitmore, you are under arrest for the murder of Arturo Whitmore and for multiple counts of fraud. Ang boses ng pulis ay tila isang tuldok sa mahabang kabanata ng aking pagdurusa. Habang hinihila siya palabas, tumingin muli si Evelyn sa akin. Wala na ang lason sa kanyang nangiti, tanging isang walang lamang titig ng pagkatalo. Nanatili akong nakatayo, matatag ang pagkakahawak sa aking baston habang pinapanood ko ang anino niya na unti-unting naglalaho sa pasilyo. Ang katarungan ay hindi na lamang isang bulong sa dilim. Ito ay isang malakas na sigaw na yumanig sa buong mundo ko, Adam. Hindi ka mananalo, Lila. Akin ang lahat ng ito. Sa akin ang bawat sentimo ng mga Whitmore. Magnanakaw kayo. Magnanakaw. Ang matinis na tili ni Evelyn ay umalingaw-ngaw sa malawak na pasilyo ng Whitmore headquarters, tila isang hayop na nasugatan at pilit na kumakawala sa mga kuko ng katarungan. Ang bawat salita niya ay punong-puno ng lason, ngunit sa pagkakataong ito, wala nang sino mang tinatablan ng kanyang kamandag. Ang mga gwardyang dati ay yumuyukod sa kanyang bawat utos. Ngayon ay nakatingin sa kanya nang may halong pandidiri at awa habang pilit siyang inaalalayan ng mga pulis palabas ng boardroom. Pinanood ko ang bawat segundo ng kanyang pagbagsak. Nakatayo ako nang matatag. Ang aking baston ay nakadiin sa malamig na sahig. Nagsisilbing saksi sa aking pagbabalik. Nakita ko kung paano humubog ang takot sa kanyang mukha. Isang takot na hindi nanggagaling sa pisikal na sakit, kundi sa katotohanang ang lahat ng kanyang pinaghirapang itayo sa pamamagitan ng kasinungalingan ay naglalaho na parang usok sa harap ng malakas na hangin. Ang mga flash ng camera mula sa mga reporter sa labas ay tila mga kidlat na tumatama sa kanyang balat. Inilalantad ang bawat kunot at dumi sa kanyang pagkatao na matagal niyang itinago sa ilalim ng makapal na makeup at mamahaling alahas. Ang mga taong dati ay humahanga sa kanyang peking kabutihan, ngayon ay nagbubulungan. Ang kanilang mga boses ay tila mga bubuyog na nagdadala ng balita ng kanyang kahihiyan. Ito ang karma ng isang mapang-api, ang mamatay sa gitna ng karamihan nang walang kahit isang kamay na handang tumulong. Nang tuluyan na siyang mailabas, bumalik ang katahimikan sa loob ng boardroom, isang katahimikang hindi na nakakasakal, kundi puno ng kapayapaan. Lumingon sa akin si Tito Victor. Ang kanyang mga benda ay may bakas pa rin ng dugo, isang paalala ng apoy na kanyang sinuong para sa akin. Ngunit ang kanyang mga mata ay nagniningning sa kagalakan. Lila, tapos na, mahinahong sabi ni Tito Victor. Ang kanyang boses ay tila isang malambot na musika sa aking pandinig. Ang mansyon, ang kumpanya, ang lahat, sa wakas ay nasa mabuting kamay na muli. Pagkaraan ng ilang araw, bumalik ako sa mansyon ng mga Whitmore. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ako dumaan sa maliit na pinto sa likod. Pumasok ako sa malaking pintuan sa harap. Ang sikat ng araw ay sumasayaw sa mga dingding na dati ay madilim at puno ng kalungkutan. Pinagawa ko agad ang paglilinis sa buong bahay. Gusto kong alisin ang amoy ng pabango ni Evelyn na tila nanunuot sa bawat sulok ng mga kurtina at muebles. Pumunta ako sa dating silid ni Papa. Ang lahat ay iniwan ni Evelyn na magulo. Tila ba hindi man lang niya ginalang ang huling hantungan ng gamit ng aking ama. Sa gitna ng tambak na mga basura sa gilid ng kwarto, may nakita akong isang bagay na kumikinang. Yumuko ako at pinulot ang isang maliit na frame ng larawan. Ito ang litrato naming tatlo noong bata pa ako. Si Papa, si Mama, at ako na malusog at tumatawa. Ang salamin nito ay basag, ngunit ang mga ngiti sa aming mga mukha ay nananatiling buo. Gamit ang dulo ng aking blusa, dahan-dahan kong pinunasan ng alikabok at dumi sa mukha ni Papa sa larawan. Naramdaman ko ang init ng kanyang pagmamahal na tila yumayakap sa akin sa sandaling iyon. Hindi ko kailangan ng lahat ng yaman ng mga Whitmore para maging masaya. Ang kailangan ko lang ay ang malaman na sa dulo ng lahat ng bagyo,
napanatili ko ang dangal na itinuro niya sa akin. Habang nakaupo ako sa kama ni Papa, nakarinig ako ng mahinang kumatok sa pinto. Pumasok si Yaya Banig. Dala ang isang baso ng gatas. Ang kanyang mukha ay maliwalas na. Wala na ang takot na dati ay tila aninong laging nakasunod sa kanya. Lila, anak. Ang boses ni Yaya Banig ay puno ng lambing. Nabalitaan ko, nahatulan na si Evelyn, habang buhay na pagkakakulong. Wala nang piyansa dahil sa bigat ng kanyang mga kasalanan kay Arturo. Tumango ako ng dahan-dahan. Ang hustisya ay hindi laging mabilis, ngunit ito ay laging dumarating sa tamang panahon. Naisip ko si Evelyn sa loob ng kanyang malamig at rehas na silid. Doon, wala siyang mga diamante, wala siyang mga tauhang mauutusan, at tanging ang sarili niyang konsensya ang makakausap niya sa gabi. Ang pinakamabigat na parusa ay hindi ang rehas, kundi ang mabuhay sa isang lugar kung saan alam mong walang nagmamahal sa'yo. Tumayo ako at lumapit sa bintana. Mula rito, nakikita ko ang malawak na hardin na dati ay pinagbabawalang puntahan ni Evelyn para sa akin. Ngayon, ang mga bata, mula sa pundasyong itinatayo namin ni Tito Victor, ay malayang nagtatakbuhan doon. Ang kanilang mga tawa ay tila mga awit ng kalayaan na pumupuno sa hangin. Ngunit sa gitna ng aking tagumpay, may isang bagay na bumabagabag sa akin. Isang sulat ang nakita ni Tito Victor sa mga gamit ni Attorney Tuazon. Isang sulat na may selyo mula sa ibang bansa at may pangalan ng isang tao na hindi ko inaasahang maririnig muli. Sino pa ba ang kasabwat ni Evelyn? May mas malalim pa bang sikreto ang pamilya Whitmore na hindi pa nabubunyag sa ilalim ng lupa? Sa wakas, narinig ko rin ang sarili kong paghinga ng walang halong kaba o pag-aalinlangan. Nakatayo ako sa gitna ng malawak na hardin ng mansyon kung saan ang bawat talulot ng mga rosas ay tila nakikigalak sa aking bagong simula. Wala na ang amoy ng lason at panlilinlang na dati ay nakabalot sa bawat sulok ng bahay na ito. Pinalitan ito ng samyo ng sariwang damo at ang malinis na amoy ng floor wax mula sa loob ng bahay na dahan-dahang binubuksan ng lahat ng mga bintana upang papasukin ng sikat ng araw. Lila, ang lahat ng mga papeles para sa Whitmore Foundation ay handa na para sa iyong huling pirma. Ang boses ni Tito Victor ay narinig ko mula sa aking likuran. Lumingon ako at nakita ko siyang nakatayo sa may beranda. Maayos na ang kanyang mga benda at may ngiti ng tunay na kapanatagan. The board of directors is impressed. Hindi nila akalain na sa likod ng iyong katahimikan noon ay isang matalas na isip para sa negosyo ang nagtatago. Naglakad ako patungo sa kanya nang hindi na gumagamit ng baston. Bagaman may kaunting bagal pa rin ang aking mga hakbang, ang bawat pagdapat ng aking paa sa lupa ay puno ng kumpiyansa. Kinuha ko ang panulat at nilagdaan ng dokumento. Ang pundasyong ito ang magiging tahanan para sa mga batang tulad ko, mga batang inagawa ng tinig at pagkakataon ng malulupit na tadhana. Hindi ko hinangad na maging pinakamayaman, kundi ang maging pinakamatatag na sandigan para sa mga walang laban. Maraming salamat, Tito Victor. Ang boses ko ay hindi nakaran. Bagaman may malambing na gasgas pa rin ito na tila nagpapaalala sa lahat ng aking pinagdaanan. I couldn't have done this without you. Pero alam ko, kailangan mo ring bumalik sa sarili mong buhay. Tumango siya ng may paggalang. Nagawa ko na ang pangako ko sa Papa mo, Lila. It's time for you to lead. I'll be just a phone call away, but this empire is yours now. May isang sandali ng matahimik na pagkilala sa pagitan naming dalawa. Isang pagkilalang higit pa sa salapi o kapangyarihan. Ito ay ang pagkilala sa isang antin o utang na loob na nabayaran na ng katapatan. Nang umalis ang kanyang sasakyan, naiwan akong mag-isa sa malaking mansyon. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ako nakaramdam ng pangungulila. Ang bahay na ito ay hindi na isang kulungan. Ito ay isa ng dambana ng tagumpay.
Pumanhik ako sa itaas, sa mismong balkonahe, kung saan dati akong pinagbabawalang lumabas. Mula rito, nakikita ko ang mga manggagawa na nagtatanggal ng malaking painting ni Evelyn sa sulyap ng hagdanan. Ang tunog ng pagbabakbak sa mga pader at ang kalansing ng mga kagamitang inilalabas ay tila isang paglilinis ng kaluluwa ng mansyon. Huminga ako ng malalim. Pinuno ang aking mga baga ng hanging malaya. Ibinuka ko ang aking mga labi at nagsimulang humuni ng isang himig. Noong una ay mahina, parang isang bulong ng hangin sa mga dahon. Ngunit dahan-dahan, ang himig ay naging isang awit. Isang awit na matagal nang nakakulong sa aking lalamunan. Ang boses ko ay pumailan lang sa buong bakuran. Lumusot sa mga sanga ng puno ng nara at tila umabot hanggang sa langit. Hindi na ako ang piping silila. Hindi na ako ang lumpong itinapon sa bodega. Ako ang bagong mukha ng mga Whitmore, ang boses na tumindig mula sa abo ng pagtataksil. Habang umaawit ako, naramdaman ko ang kakaibang gaan sa aking dibdib. Tila ba ang bawat nota ay isang hakbang palayo sa aking madilim na nakaraan. Ngunit sa gitna ng aking kagalakan, naalala ko ang sulat na nakita namin sa mga gamit ni Attorney Tuason tungkol sa isang lihim na koneksyon sa ibang bansa. Isang katanungan ang nananatiling nakabitin sa hangin. Tapos na nga ba talaga ang laban? O may isa pang anino na naghihintay sa dilim, nagmamasid sa aking bawat galaw habang unti-unti kong itinatayo ang aking bagong mundo. 5 taon na ang lumipas mula nang huling beses kong naramdaman ang lamig ng semento sa bodega ng mga Whitmore. Ngayon, habang naglalakad ako sa damuhan ng Manila Memorial Park, ang tanging nararamdaman ko ay ang banayad na init ng araw na humahalik sa aking balat at ang malambot na dampi ng hangin na nagdadala ng bango ng mga sariwang bulaklak. Hindi na ako gumagamit ng baston. Ang bawat hakbang ko ay matatag. Isang patunay na ang sugat ng kahapon ay naging pilat na lamang na nagpapaalala sa aking katibayan. Huminto ako sa tapat ng puntod ni Papa. Ang marmol ay makinis at malinis, malayo sa napabayaang kalagayan nito noong panahon ni Evelyn. Inilapag ko ang isang pumpon ng puting liryo sa ibabaw ng nicho. Mula sa aking maliit na bag, inilabas ko ang isang panyo. Ang panyong may burdang mga bulaklak na tinapakan ni Evelyn sa araw ng kanyang kasal. Maingat ko itong kinumpuni sa loob ng maraming gabi. Bagaman may mga bakas pa rin ng tahi kung saan ito napunit. Ang bawat hibla nito ay sumisimbolo sa aking sariling pagkabuo. Pa, maayos na ang lahat. Ang boses ko ay malinaw na. Wala na ang kaba o ang pag-aalinlangan. Ang Whitmore Foundation ay nakapagtayo na ng 3 sangay. Marami na tayong natutulungang mga bata. Hindi na sila kailangang matakot na mawalan ng tinig. Huminga ako ng malalim, ninanamnam ang katahimikan ng sementeryo na hindi na nakakatakot kundi puno ng kapayapaan. Nabalitaan ko ang kalagayan ni Evelyn sa loob ng correctional. Sabi ni Tito Victor, unti-unti na siyang nawawala sa sarili. Laging sumisigaw sa gabi tungkol sa mga anino at lason. Ang katarungan ay may sariling paraan ng pagpaparusa. Hindi rehas ang tunay na bilangguan ni Evelyn, kundi ang katotohanan sa dulo ng kanyang buhay. Walang sino mang lilingon sa kanya ng may pagmamahal. Pinatawad ko na ang aking nakaraan, hindi dahil karapat-dapat siya, kundi dahil karapat-dapat ako sa katahimikan ng isip. Naramdaman ko ang isang pamilyar na presensya sa aking likuran. Lumingon ako at nakita ko si Tito Victor na naglalakad palapit. May dalang isang maliit na kandila. Ang kanyang mukha ay may mga guhit na ng edad, ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling matalas at puno ng pag-aalaga. Nanatili siyang tapat na kaibigan at gabay sa akin sa pagpapatakbo ng kumpanya, isang tunay na pilar na hindi kailanman bumigay. Handa ka na ba para sa concert mamaya, Lila? Tanong niya nang may ngiti. The tickets are sold out. Maraming tao ang gustong makinig sa boses na pilit pinatahimik noon.
Tumango ako at dahan-dahang hinawakan ang kanyang braso. Handa na ako, Tito. Hindi na ito para sa akin, kundi para sa lahat ng mga taong naniniwalang wala na silang pag-asa. I want them to hear that even a broken voice can sing the most beautiful song. Habang papalabas kami ng sementeryo, muli kong nilingon ang puntod ni Papa. Isang puting paru-paro ang dumaan sa harap ko, tila isang huling paalam at basbas. Sa loob ng 5 taon, natutunan kong ang kaligayahan ay hindi matatagpuan sa yaman o sa paghihiganti. Ito ay matatagpuan sa simpleng kakayahang huminga ng malaya, sa pagtayo sa sariling mga paa, at sa paggamit ng boses upang magbigay ng liwanag sa iba. Ngayon, sa bawat pagmulat ng aking mga mata, hindi na ako natatakot sa dilim. Ang anino ng bodega ay napalitan na ng liwanag ng isang bagong bukas. Hindi na ako ang biktima. Ako ang arkitekto ng aking sariling kapalaran. Ang aking tinig ay hindi na basag. Ito ay isang alingaungaw ng katarungan, pag-asa at pag-ibig na kailanman ay hindi na muling mapapatahimik. Hindi na ako pipi at hindi na ako kailanman mag-iisa.